Ang pananahimik mo ba ang solusyon para bumalik sa'yo ang ex mo or yung taong mahal mo? Sasagutin natin yan sa video na ito. Bago ko po sagutin yan, maganda po na pag-usapan natin ang mga advantages at disadvantages ng silence or pananahimik. Unahin natin sa advantages. Ano ang magandang dulot ng pananahimik mo? Number 1, na-maintain mo po yung value mo. Sorry po, pero ito ang katotohanan kahit masakit. Kung sino ang naghahabol, sila po or siya po yung may less na value. Wala po kayong nakita na diamond or ginto na madaling hanapin. Most of the time, hinahanap ito. Most of the time, kailangan mong magpawis, kailangan mong maghukay ng napakalalim para makahanap ka ng ginto or diamante. Bakit po? Kasi kung sino or ano ang mataas ang value, sila po yung mahirap hanapin. So, the more ka kasi na nagpuputak, nagbubungang at palaging nagre-reach out sa ex mo or sa taong mahal mo, pinabababa mo lang yung value mo. And instinct po naming mga lalaki na kami po dapat ang mas naghahabol. Natural instinct po namin na kami po ang predator, kami yung naghahunt. And ito ang worst. Kapag nasense namin na kayo ang palaging naghabol na sa amin, yung value mo po bababa. Especially kapag mali na namin, pero kayo pa rin yung nagre-reach out. Bababa po yung value mo. So, ang advantage ng silence is nape-preserve nito or na-maintain yung value mo. So, pangalawa pong advantages ng pananahimik or silence is that to avoid ang mas malalim pang sakitan sa inyong dalawa. Whenever na emotional ka po, whenever na nasaktan ka, whenever po na not under control yung emotion mo, most of the time, marami kang mga masasakit na salita na mabitawan or mga decision na magawa dahil sa emotional ka, and hindi po yun maganda sa'yo at sa relationship nyo. That is why, to avoid these things to happen, ay napakabisa po ang silence. Tumahimik muna, mag-relax muna, magpakalma muna, bago magsalita or bago gumawa ng hakbang para po yung decision natin or yung gagawin natin or yung sasabihin natin ay hindi emotional or hindi ka nagsasalita out of pain, out of rage. And in that way, may iwasan ang mas malalim pang sakitan sa inyong dalawa. And alam natin kasi sa relationship, kapag too much yung pain, too much yung toxicity, of course, mag-iwala yan. Of course, wala pong chance na babalik yung ex mo or yung taong mahal mo. That is why it is better for you, for the meantime, to keep your mouth shut. Okay? Advantage number 3 ng silence is that silence is equal to space. You know, sometimes, may mga bagay na bigyan natin ng space muna para makapag-isip-isip ka at makapag-isip-isip yung partner mo. In that way, yung decision or yung gagawin or yung sasabihin is that nasa right na thoughts ka, nasa right na condition ka at hindi na emotional. So, silence is equal to space or actually is equal also to peace. May katahimikan. And, you know, lagi nating sinasabi that kung gusto mo na ma-miss ka ng isang lalaki or ng partner mo, kailangan natin ng space. So, kung tumahimik ka, nagkakaroon ng space, it means mamimiss ka niya at malaki po yung chance na magre-reach out yan at babalik yan sa'yo. So, yun yung isang advantage. Proceed na tayo sa number 4 na advantage is that meron pong nabubuo na curiosity sa puso at isip ng isang lalaki, and we know that curiosity can lead us to discovery. You know, minsan ng babae, very uncommon yan na tahimik lang. Most of the time, sila yung mabunganga, sila yung maraming salita. So, imagine na lang kung bigla kang tumahimik. Imagine na lang kung anong level ng curiosity ang mabubuo sa isang lalaki. And alam natin, kapag na-curious yan, of course, hahanapin ang sagot. Di ba? Maki-curious nga. So, maghanap yan ng sagot, magdi-discover yan kung bakit. And malaki yung chance na maghabol yan sa'yo. Malaki yung chance na magre-reach out yan sa'yo. So, yan lang po yung ilan na advantages ng pananahimik, kaibigan. So, dumako naman tayo sa disadvantage.
Course number 1, silence also is equal to pride. Marami po ang mga tao na nananahimik hindi dahil sa wise mag-decide, kundi dahil sa ma-pride. So, wala pong magandang mangyari kapag punong-puno ng pride po yung puso natin. Wala pong relasyon ang mag-work kapag punong-puno po tayo ng pride. Hindi ninyo or hindi ma-enjoy ng partner mo yung relationship nyo kapag punong-puno ka po ng pride. And alam natin, kapag hindi nag-enjoy ng tao, of course, we try to get away or umalis sa relasyon na hindi masaya. So, be careful sa pananahimik din sometimes, kaibigan. Kaya alamin mo kung bakit ka nanahimik. Nananahimik ka ba dahil sa ikaw ay wise mag-isip? Or dahil sa ikaw ay ma-pride lang at gusto mo palaging ikaw ang tama at palaging ikaw yung hinahabol? Of course, kaibigan, sinasabi ko sa inyo, instinct ng isang lalaki na kami yung naghahabol, but not from time to time and not all the time. Depende po yan sa situation. Especially sa situation na kasalanan mo naman talaga. Of course, dapat ikaw po yung mas mag-pursue sa kanya. Okay, hindi ko sinasabi na hindi ka manahimik. Of course, manahimik ka para maglaylo lang, pati siya, para mabigyan lang siya ng peace of mind, mabigyan siya ng space. Pero at the end of the day, gusto niya rin naman makipag-ayos sa'yo. So, sa panahon na nakikita mo na pwede nang ayusin, then mag-reach out ka sa kanya, ikaw yung unang pupansin sa kanya or mag-reach out sa kanya. Kung gusto niyo na maayos pa ang relationship niyo, or kung gusto niya na bumalik sa'yo yung ex mo. So, yun ang isang disadvantages. Silence also is equal to pride. Okay, number 2 na disadvantage is that, what if dalawa kayo na nananahimik? Wala pong mangyayari sa relationship nyo. Wala pong magre-reach out. So, yun yung isang disadvantage. Kapag tumahimik ka, tapos tumahimik yung partner mo, edi ano na? Anong mangyayari? Wala. So, ang pinaka-the best na gawin dito is that, proceed na tayo sa advice ko. Okay? Ang advice ko sa inyo, kaibigan, at ang masasabi ko, kung talaga bang babalik sa'yo yung ex mo or yung taong mahal mo kapag nananahimik ka, is that 70% yes, babalik yan, magre-reach out yan, and 30% hindi na yan magre-reach out at tuluyan nang mawala. So, ito po ay personal kong opinion. Hindi ko sinasabing based sa science or psychology or what. Yun lang po yung napapansin ko. Na kapag tatahimik ka, may silence sa'yo is that mas malaki pong chance na magre-reach out sila sa'yo. But, hindi po 100%. Kasi nakadepende rin po sa situation. Sabi ko nga kanina, yung disadvantage niya, what if dalawa kayo na nanahimik? So, paano na yan? Okay, ang pinaka dapat mong gawin dyan is that, alamin kung ano talaga ang nangyari sa situation. Kung sino ang may kasalanan, and then, kung ikaw yung may kasalanan, then magpakumbaba ka. Mag-reach out ka sa kanya, and try mo na ayusin, pero kung ayaw niya, huwag mong pilitin. Bigyan mo siya ng space, tumahimik ka ulit, hanggang sa ma-realize niya na bakit hindi kanya pagbibigyan, okay? Hanggang sa ma-realize niya yung value mo. And then, ngayon, kapag tuluyan na siyang nawala, kaibigan, then so be it. Huwag kang maghabol, huwag mong habulin yung taong ayaw naman sa'yo at hindi bigyan ng halaga yung relationship nyo. Lagi nyong tatandaan, kaibigan, umiwas po tayo sa paghahabol, okay? Kahit sabihin na natin, sa panahon na nananahimik ka, tapos yun yung panahon na iiwan ka niya, na umalis na siya ng tuluyan, so be it. Iwasan ang maghabol. Why? Kasi yun yung pinaka-the best na dapat nyong gawin. Hindi po tama na pilitin yung isang tao na mahalin kayo or pilitin yung taong ayaw na sa inyo kasi masasaktan lang kayo at the end of the day. Mas masarap po yung mahalin yung taong mahal ka or mas mahal ka kaysa yung pagmamahal mo sa kanya. So, that's it lang po. Maraming salamat. I hope po na nakatulong po itong kunting advice ko sa inyo. And don't forget po to share this video and to like this video para marami pa tayong matulungan. Maraming salamat and God bless!